Okay, so ngayon, dito, employee list, gawa tayong employee list natin. Okay, so mabilisan lang din natin gagawin para hindi tayo masyado makailang oras, no? So meron tayong MDI form, no? So meron tayong employee list to. So open natin yung designer natin, employee list. Gagawin natin dito, talagay tayo ng custom list view. Okay, so ano na natin. Tapos add tayo, add view, custom list view, ito. Yan. Pero bago tayo maglagay custom list view, lagay natin ng ano to, ng pane. Kasi rename lang natin. So ito IP employee list. Yan. 1. Lagay natin number. Tapos ito yung ano natin, custom list view, lagyan natin dito sa loob ng pane natin. Okay, tapos ano natin, unat lang natin siya. I think okay na yung ganyan. Check natin sa designer natin yan. So dito ganyan itsura niya, no? Tapos alisin natin, palitan natin yung ano, yung corner border niya. Siguro D5. Yan. Tapos alisin natin to. Tapos ito, background natin nito is alisin natin yung ano ito, color. Yan. Tapos ito, gawin natin background dito ating custom list view, white. Yan. So alisin lang natin, adjust natin ito. Tapos alisin natin yung border nito. Yan. So, adjust natin konti. Makita nyo din sa taas, meron tayong bakante, no? Palitan mo natin, rename muna natin ito. CLV employee list. Natin ng 1. So, bakante dito sa taas. Ito natin lalagay ngayon sa taas yung ating search. Punta tayo doon sa ating ano, kasi nagawa na natin yun eh. Punta tayo ng login. Ito, copy natin ito. Tapos close na natin yan. Balik tayo doon sa employee list. Lagyan natin dito. Makikita nyo, ito yung gagamitin natin search. So, palitan natin itong label. Hanap tayo ng magnifying glass ba yan o search. Filter. Wala yung ano, hanapin natin yung magnifying glass. Meron yan dito. Naku, dito tayo tatagal sa paghahanap. Wait lang. Kung wala dito, nasa material design siguro yun. So wala akong makita. So malaman nandito. Okay. Ito. Alam ko meron din dun eh. Meron dito eh. Ito filter lang kasi meron eh. Pero wala tayong search. Ayun, meron. Sabi ko na meron eh. Yan. Mali na siguro ang type kanina. So, palitan natin yan. Lagyan natin dito. Yan. Tapos syempre, ito, gawin natin yung white yung background. Yan. Tapos medyo, okay na siguro kahit hindi natin medyo rounded. O dagdagan natin, gawin natin 10. Check natin kung okay. Yan, I think okay, mas okay ito siguro. Or gawin natin ano, mas rounded. No, mas okay pag rounded. Hindi, ganyan muna natin. Tapos magdadagdag tayo dito ng label. Button ito. So action nalagyan natin, action button. Tapos syempre liitan natin, gawin natin 12. And then yung background, yung text color nya is white. And then yung ating background color, ko lang ano, blue siguro. Okay na yan, blue. Tapos rounded corner natin, radius lagyan na natin mga 5. Tapos bold natin. Yan.
medyo adjust na natin yung size niya. Okay. Kaya siya action kasi ang balak natin gawin dyan. Pag click to, may drop down tayo dito. Drop down menu. So, nandun nakalagay yung add new, export, import, print to PDF, print to file. So, ganun. So, ngayon, yun muna, i-code natin. So, palitan natin to. Ito ay LBL, label, employee list 1. Tapos dito, copy natin to. Palitan din natin ito. Tapos 2 naman ito. Tapos ito, since ito ay text box, paste mo natin yan. Tapos 1. Palitan natin to ng txt. Yan. Tapos ito, syempre, panel to. So 2 yan. Palitan natin LBL. Gawin natin P. Yan. So lahat na rename na natin. Okay, so ngayon, code natin dito. So una natin syempre yung panel 1. Set left right natin, syempre 0 div, plus 100% x. Tapos copy lang natin yan. Palitan natin dito, set top. Tapos ito palit natin ng y. Yan, okay na. Ngayon, lagay natin yung CLB natin. Ito muna natin, unahin natin itong P1. Siguro angat natin konti. Natin konti lang. Yan. Tapos ito, ganun din. Hintay lang natin. Tapos yan, ganyan. Okay, so unahin natin yun, yung panel 2 natin. So 2. I think huwag na left lang natin. Hindi, okay na yan. Hindi na natin adjust. Natin galawin yan. Kasi okay na yan. Kasi ito, i-click lang natin dito. I-anchor natin siya doon sa dulo. Tapos ito, siyempre anchor na natin ganito. Mas gusto kasing kinocode para sure na sukat talaga siya. But anyway, pwede natin gamitin yung anchor para mabilis. So yan, meron tayong basic design. So kung tara natin yan. Medyo mabagal kasi first run natin. Tapos magdadagdag tayo ng items, list items. Doon natin naman i-display yung data natin. So splash screen. Tapos login. Login tayo. Ito yung natin. Ito yung tawag nito, dashboard, yung pula. Blue yung ating employees. So pag click natin yung employees, yan. So kung makikita natin, hindi siya hindi pa siya sumagad. Yan yung isa sa sinasabi ko sa inyo. Although sukat na yan, pero hindi siya sumasama. Kaya i-code natin yan. Balik tayo doon sa employees. Code natin tong CLB natin. So yan ay nasa loob. So CLB, set left right natin, I think it's a 20 div. Tapos sa P1 ito, that width minus 20 div. Saan natin? Yan, okay. Ngayon may yung top natin, top bottom, copy na lang natin. Oops, yun ito. Okay natin. So, gawin natin dito, set top to bottom. So, yung top natin under nitong P2. So, P employee 2 dot bottom plus natin 10 div. Tingin ko 10 div yan. Tapos yung ating ito height, minus natin ng natin yung top nito. Ang top niya is 60. So plus 20, so 80. Ganyan agad ba ibig sabihin? So gawin natin 60 lang. Masyado malaki. Gawin natin 20 lang. Yan.
20 lang. Okay, okay na yan. So ngayon try natin ulit. At makuha na natin yung sukat. Ito talaga pag nagde-develop tayo ng app, tagal talaga sa design. Yung GUI. Yan ang pinakamatagal. So, ito, employees. Pag in-stretch natin, dapat susunod yung CLB natin. Yun, sumusunod na yung CLB natin. Pero yung ating action button, hindi sumusunod na. Hindi siya pumunta doon sa dulo. Okay. So, adjust natin yan. Action button, code din natin. So yun ay ano ba ito pangalan to? LBL1. So ito tayo ng dito natin lagay sa top sa taas. LBL1 dot right equals sa employee1 dot width tas minus natin ng 20 deep natin. Okay. So run natin ulit. Tingnan natin kung okay na. Check. So employees, so nandun na siya. Pag in-adjust natin, yun, sumusunod na. Okay. Okay na. Ngayon ito, madali na to, no? Kasi na-build na natin yan doon sa login eh. Ito natin yung login ito. Kopyahin lang natin yan. Tapos pasok tayo dito sa MDI. Kailangan doon tayo papasok sa click, no? Ito, dito. Kailangan muna natin kasi i-load eh. Dito tayo papasok. Kailangan natin i-load muna itong design natin bago natin magamit yung text, ano to, ito yung ganito. Yung text field. So ito text field, i-call natin yan doon. Kalak. So ito gamitin natin. So ang pangalan niya palitan natin dito sa baba. Tapos remove natin to. Okay. So ngayon meron pa tayong dadagdag kasi kakalalamunin. Hindi lalamunin, kasi mag-overlay siya doon. No? So yung baguhin natin yun. Parang ginawa din natin sa ano, sa login natin. So txt that set left right natin syempre ay lbl2 dot right, tapos employee2 dot width minus 2 deep. Bilog na yun eh, bilog yung ano natin eh, baka umapaw dun eh, umapaw, I mean lumamang, sumapaw siya, mag-overlay. Pero tignan natin ha, paano magagawa natin. Syempre yung ating top and bottom, oops. So 1 deep, tapos employee2 dot height minus 1 deep. So check natin yung ating background, dapat 0, no? Background color 0 para hindi siya mag-white doon, kasi rounded yung corners natin ng ano ng panel dun sa may search. So mag-overlap dun yung white na background nitong text field natin. Kaya gawin natin blank since white na naman na yung background ng panel natin. Ayan, makita nyo. So hindi na siya nagana. Okay. So ang ganda yung sa dulo. Ayan. Right. Okay. Check na natin kung gumagana na lahat. Ayan, magana na. Okay, sunod natin, ha? Sunod natin yung list items. So ngayon, dito muna yung sa ating employee. May dadagdag siguro tayo, no? Dagdag lang natin dito sa may ano. May taas. Ayan natin dito sa may taas. Dito tayo magdagdag sa MDI. MDI form yan. Magdagdag tayo dito sa may ibabaw niya. I think lagay natin label. Label, tama. Lagay natin label. Tapos lagay natin white. Oops.
Gawin natin itong white. Bakit siya white? May kita nyo mamaya. Ito, para makita nyo. Yan, bakit siya white? Makita nyo doon. Mas ganito gagawin natin eh. Tapos shadow, urog ko. Yan. Makita, shadow. Yan. Lagay tayo ng drop shadow. So makikita nyo may drop shadow siya. Yung Y, gawin lang natin siguro 2. Tapos medyo, basa natin ito, gawin natin 3. Tapos, baguhin natin, parang yung shadow dark. Nakikita nyo ba yung shadow na nagbabago? Ito, yung shadow na yan. Adjust lang natin. Yan. Yan siguro yan. Kasi dyan natin ilalagay syempre yung kung dashboard, kung nasaan tayo, dashboard employee, so magkakaroon ng text dyan. Ayusin lang natin. Lagyan natin sa center left. Halimbawa, ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Oops. Dashboard. Yan. Bawasan natin. Masyadong malaki. Tapos bold. Siyempre, yung text niya dapat yan. Tapos bold natin. Yan. Dashboard. Bawasan natin. Yan. So, dyan natin lalagay kung ano yung para alam ni user kung nasaan siya. So, balik tayo dito sa sa code para ma-code natin siya. Dito natin ilagay. So, ayan ay label, ano ba to? Label 3. Set left right natin. Siyempre, panel 1. Dot right, tapos 100% X. Yan. Yan. So, okay na. Ngayon, yung scroll view natin, yung top natin, na bottom ng panel, palit natin ito ng label 3. Yan. So makikita nyo, sino na siya. So pag niran natin yan, meron na tayo doong label na indicator para malaman ni user kung nasaan siya. Sa dashboard ba siya, sa employee, or sa employees. Ayun. Okay. Lalaki natin konti. Yan. So, meron na tayong GUI sa employee. Next natin yung yung list view. Yung custom list view natin. Lalagay natin ng laman. So, i-code din natin yon, tapos mag-query tayo for employee. Pero since wala pa tayong table na employee, gagawa tayong create tayo. So, yun. Hanggang dito na lang muna itong video natin sa employee. Next tayo. Part 2 tayo ng natin, employee. Maraming salamat sa panonood. Kita tayo ulit sa susunod na video.